Okay, so magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. And muli ay welcome sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood ngayong oras na ito. At ito ang ating follow-up review sa motorcycle na ito, ang Rusi Flash 150X. And I am glad to announce na tignan po ninyo. Ayan, na-break-in na po siya. Ang break-in period po ng Rusi Flash 150X ay hanggang 1,500 kilometers. So siya ngayon ay naka 1,650 kilometers na. And also, another good news, of course, para sa akin, ay registered na siya. Ayan na ang aking license plate. Pwede na po akong lumayo, pwede na akong mag-travel sa malalayong lugar para mag-motovlog at i-feature sa inyo ang mga bagay at mga lugar na nagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas. Okay. At sa episode na to, ang pag-uusapan natin, of course, yung mga observations ko sa kanya after 4 months of owning the motorcycle. If you can remember dun sa unang motorcycle review natin sa motorsiklong ito, nabanggit ko dun na after 6 months i-review ko ulit ito. Pero napag-isip-isip ko na why not ngayon na? Kasi sa loob ng 4 months ng ownership ko sa motor na to, of course, marami na akong na-obserbahan dito. So I think yun ang ilan sa mga pag-uusapan natin dito ngayon. Babanggitin natin dito yung mga bagay na patuloy na gusto ko sa kanya at yung mga bagay na na-discover ko din na ayaw ko tungkol sa kanya. Ilan lang naman. It's not so much of a big deal, pero syempre gusto ko pa rin pag-usapan dito. Kasi kumbaga may mga ilan sa atin na nasasatisfy na sa kanilang motorsiklo, may mga ilan naman na hindi kagaya ko. Dahil gusto ko talaga maganda yung mga nakukuha ko. Pero it doesn't mean na nagko-complain ako. Sinasabi ko lang na there is room for improvement. At yung mga sasabihin ko dito are items that can possibly help Rusi Company na mag-improve sa mga bagay na kailangan at dapat nilang gawin sa mga products nila. Particular dito sa Rusi Flash 150X. Ang isa sa mga bagay na natuwa ako sa motor na to, na-discover ko lang nung napansin ko in most of mornings, yung mga araw na kagaya nito na merong sikat ng araw, may liwanag. Okay. Itong kanyang panel gauge ay nag-a-adjust ang ilaw. So pag maliwanag, lalo na kung nakatapat doon sa araw, lumiliwanag ito. At pagdating ng gabi, yung pinaka-darkest of night, dumidilim ito. So, hindi siya magiging masakit sa mata mo sa gabi kasi hindi naka-fix ang ilaw nito. Nag-a-adjust siya based sa liwanag na nasa-sense niya sa environment, sa paligid. Kaya pag umaga, lalo na pag noonday at nakatapat ka sa araw, ibubus niya yung pinakamaliwanag niya at kitang-kita mo pa rin siya kahit na tutok ang sikat ng araw. At sa gabi, hindi siya nakakasilaw. Katamtaman lang yung liwanag niya. Mapapansin niyo, mukhang hindi rin siya masyadong maliwanag. Yan ay gawa ng napakaliwanag ng paligid at pinaliliwanag niya yung kanyang panel na sapat lang na nakikita natin siya. Okay? At mamayang gabi, makikita niyo, magiging madilim itong ilaw niya. Tamang-tama na parang ganito lang din ang itsura na hindi ka masisilaw sa kanya. Hindi siya magiging distraction sa vision mo habang nagdadrive ka sa gabi. Okay, so dito, itest natin ngayong gabi yung ilaw ng panel gauge kung gaano siya kaliwanag. Ayan, so hanggang dyan lang siya. Hindi siya nakakasilaw at hindi siya distracting sa pagmamaneho. So ito ang isa sa mga napakagandang ginawa ng Rusi. Ginawa nilang automatic adjustment yung ilaw nitong panel. Sa umaga maliwanag, sa gabi katamtaman lang. Alright.
Isa sa mga iparirinig ko sa inyo yung hindi ko gusto dito sa motor na ito. Yung pag siya ay nasa idle yung engine niya. Sa una magiging consistent yung tunog ng idle niya. Pero habang tumatagal ay pumapalya na siya. Nagiging delayed na yung combustion. Sa pakinggan natin. Ayan, so kung pakikinggan niyo sa una, okay yung idle niya o yung tinatawag na menor. Pero habang tumatagal yan, pumapalya na ng pumapalya yan. Magiging delayed na yung kanyang combustion. Ayan, nagsisimula na. Pero nangyayari lang naman ito pag malamig pa yung makina. At kapag na-reach niya na yung operating temperature niya, ito mamaya pag nagdalawa na ito or tatlo, babalik siya doon sa idle niya na consistent ang combustion. Pero sa ngayon, ayan o, delayed ang combustion niya. Hindi maganda pakinggan. Pero okay naman ang takbo. Okay, so far, dalawa na yung bar ng temperature niya. Medyo consistent na yung tunog. Ang isa lang na ayaw ko rin sa idle nito, I think masyadong mataas yung kanyang RPM. Sana ito ay nasa 1,000 lang. Pero ito parang nasa 1,500 ang RPM niya. So masyadong mataas. Eventually, pag pinaremap ko itong ECU nitong motor, ibababa nila yan sa at least 1,000 or more than 1,000. Mas maganda pa tunog nito eh. Yan, cold start yan. Pero yung kanyang idle ay consistent ang combustion. Wala siyang stuttering. Dire-diretso siya, hindi delayed yung kanyang combustion. So, malinis ang flow ng fuel at saka ng air papunta dun sa combustion chamber. Kumonsulta ako kay Google tungkol dito sa hindi magandang idle ng Rusi Flash 150X. May ilang prinisinta si Google ng mga dahilan kung bakit ganun yung idle sound. At yung three main reason na pinakita niya sa akin is number one, the real culprit, the stock IACV on the Rusi Flash 150X is notorious among owners for malfunctioning early on. The issue, the stock unit fails to maintain a steady airflow ratio, resulting in a lean mixture that delays the ignition timing and creates that light pop or uneven stagger. So, ibig sabihin, kukunti lang yung pinapasok niyang gas, mas marami siyang ipinapasok na hangin. So, ang fix daw dito, sabi niya, is the community consensus is to drop the problematic electronic valve entirely and convert it to a manual IACV. Isa yan sa mga suggestions niya. Magkakaroon ka na ng thumb screw para ikaw na mismo ang manually mag-adjust ng idle at mailock mo siya. Mas magiging stable yung engine idle niya. Tinatawag natin na menor. Okay? And then yung pangalawa na sabi ni Google, post break-in valve tightness. Pag natapos ka ng mag-break-in, medyo sumisikip-sikip daw yung mga valves niya. Ang issue daw dito is if the exhaust valves are slightly too tight, they won't close fully or on time. This causes compression loss and lets unburnt fuel sneak into your exhaust header,
creating that delayed combustion sound. Ang solusyon, dalhin ko lang daw yung motorsiklo pabalik doon sa Rusi para i-adjust ng mekaniko yung tappet niya to match the factory cold engine specifications. So, itong pangatlong kanyang presentation ay sabi niya, factory spark plug fatigue. Dito ko lang din nalaman na ang mga motorcycle companies pala, brand new bikes often come with standard low-grade factory spark plugs meant to handle the initial metallic shavings and rich oil mixtures of the break-in cycle. At 4 months, it may already be fouled or failing to deliver a crisp, rapid spark. Ang solusyon, sabi niya, is palitan yung spark plug. Gamitan natin ng mga mas magaganda at saka branded kagaya ng NGK Iridium plug. Sabi niya, this provides a hotter, faster, and more consistent spark to correct delayed ignition. And then, finally, tinanong ko sa kanya, what if I just have the ECU remapped? So, sabi niya, having the stock ECU remapped or ECU flashing on your Rusi Flash 150X is a highly effective premium solution that fixes the issue directly at its software root. So, ito talaga yung pinaka-final solution. Bagamat medyo may kamahalan ito, sabi niya ang cost is 1,500 to 2,500. Okay lang kasi ang importante, dahil dito, ang pros naman nito, you get to keep your stock electronic parts completely unmolested. Hindi ka magpapalit ng piyesa. Although, syempre, papalitan ko yung spark plug. Pero may sinabi si Google na bago ako magpunta sa remap shop, ito ang sabi niya, before you spend any money on remap, you must confirm your valve clearance tappet is adjusted correctly. Because your bike just finished its break-in period, tight valves are highly probable. If your exhaust valves are physically leaking compression, no amount of software remapping or manual parts will fix the delayed sound. The physical gap must be set right first. Ayan. So, kailangan, talagang dalhin ko muna yung motor sa Rusi, ipa-adjust yung valve clearance, and then saka natin dalhin sa remap shop. At ngayon, ang gagawin natin, lalabas tayo saglit para meron kasing nag-request nito, isa sa mga comments, sabi niya top speed naman. Ipapakita ko sa inyo ang top speed nito. Okay, kaya lalabas tayo para ipakita sa inyo. And then ipapakita ko rin sa inyo ang kanyang braking distance pag ikaw ay nagpreno, yung sisikapin mong tumigil at the soonest time possible. Running at 100 kilometers per hour, titigil tayo to a complete stop at ipapakita natin sa inyo doon kung gaano kalayo ang distansya ng kanyang paghinto magmula sa start ng kanyang pagpreno hanggang sa tuluyan siyang tumigil. Okay guys, so itetest natin itong top speed ng Rusi Flash 150X na naka-limiter. Ito kasing mga bagong batch ng Rusi Flash 150X, meron na po silang limiter para mag-comply sa standard ng, if I'm not mistaken, Euro 4. Kaya naka-limiter na sila. So ito ay magbababad lang sa 8,000 RPM. So I'm guessing na siguro ang top speed nito nasa 110, 112 or 116, ganun. Hanggang doon lang siya bababad. Hindi na siya lalampas doon kasi meron siyang limiter. Pero makikita nyo na aabot yung RPM dito sa 10 or palampas pa kapag nasa mga lower gears. Pero sa higher gears, ay lalo na sa 6th gear, magbababad na yan sa 8,000. Okay? So, let's go! Okay, another try para dito sa top speed ng Rusi Flash 150X na merong limiter. Let's go!
Okay, susubukan natin ang braking power at saka braking distance ng Rusi Flash 150X running from 100 kilometers per hour to a complete stop. Okay, let's go. Alright, so ang next na gagawin natin is hindi ko alam kung mararamdaman ninyo sa video, pero i-discuss natin habang nagda-drive tayo yung kanyang riding comfort. So far, naalala nyo dun sa unang video nitong motor na to, sabi ko na merong discomfort, mild discomfort dito sa shape ng upuan niya dahil nga itong motor na to ay sporty, therefore yung kanyang sitting position ay may pagka-sporty din, not too sporty, just about right. Nung unang ginagamit ko to, very small amount of discomfort lang, pero ngayon sanay na ako, okay na siya. So gustong-gusto ko na siyang manehohin, magaan siya para sa akin, comfortable na siya para sa akin. Yung asawa ko rin, pag nakasakay siya sa pillion, hindi rin siya nagre-reklamo, sabi niya okay na okay daw, lalo na kasi dahil ito nga ay monoshock, mas malambot, mas gradual yung kanyang up and down movement kapag dumadaan sa mga malulubak at saka sa mga uneven surfaces ng kalsada. Yun nga lang, yung harapang shock absorber nito, may katigasan, yan ang matigas. I think one of the reasons kung bakit matigas ito, kasi maiksi lang ang distansya nito. Pagka loaded na to, kunwari kahit ako lang mag-isa or dalawa kami, I think hanggang dito na yan. Bumababa na siya na hanggang dito. Pag may angkas ako, mga hanggang dito siguro. So, kaya nila siguro pinatigas to para ito, hindi siya aabot dito. Hindi siya, yan ang naging sakit ng Aerox yung mga unang batch ng Aerox noon. Nagkaroon din kasi ako ng Aerox dati. Ito at saka yan ay nagpapang-abot sa mga lubak, lumalagutok. Ito, walang lagutok to. So, I think okay lang siguro na may katigasan siya para nga naman hindi mag-abot ito at saka yon. Okay, dear viewers, pag-usapan naman natin ngayon yung drivability ng motorsiklong ito for the past 4 months na of ownership. Gustong-gusto ko yung kanyang shifting, very smooth, madaling lumipat yung gears, and very responsive ang kanyang acceleration according sa twist nitong throttle. So okay talaga siya. Ayan. Oo nga pala, naalala nyo dun sa video nito nung nakaraan, sinabi ko na ayaw nitong umandar sa low RPM, yung mga 3,000, 2,000. Yun pala ay nangyayari lang noon dahil nga kasi nasa break-in period pa to. Masikip pa yung kanyang mga metal elements, yung kanyang mga piyesa sa loob ng makina. Kaya parang merong knocking sound pag mabagal. Ang napansin ko dito, okay ka lang na umaandar na yan dito sa area ng 3,000, 2,000, basta cruising ka lang yan, hindi ka umaarangkada or magbawas ka rin ng gear paminsan-minsan. Pero pagka ito, magku-cruise ka na, yan, okay lang na nasa 3,000 siya, basta cruising ka lang, hindi ka aarangkada. Pero kung gusto mong umarangkada, huwag mong arangkadahin sa 6 gear, magbawas ka. So kagaya nito, magbawas ako, then saka ako arangkada. Yan. Siyempre hindi rin naman maganda para sa makina na aarangkada ka sa low RPM. Kailangan nandito ka sa higher RPM. So katulad ngayon nasa 6 gear ako, pero cruising lang ako sa 4,000 RPM. And ang takbo ko ay 65 kilometers per hour. So very smooth siya. Makinis ang takbo. Okay, hindi siya wala siyang vibration, hindi masakit dito sa mga handlebar, hindi nakakangatog ng kamay.
Yung sa ibang motorsiklo kasi pag matagal mo nang dinadrive, parang yung kamay mo ay parang tinutusok-tusok na kasi nga gawa ng vibration itong handlebars. Pero dito sa motor na to wala siyang vibration, makinis ang takbo niya. Ayan, so kahit na bilisan ko siya, kunwari paabutin natin yan 70, 80, kahit nga kanina nung tumatakbo ko ng 100, hindi talaga siya ma-vibrate, no? Very smooth yung kanyang takbo. And of course, yung kanyang balance, very stable siya. Hindi ko alam kung paano ko pang ipapakita sa inyo sa video kung paano ka-stable itong motor na to. Very, very stable talaga siya. Ayan. And pag nag-overtake din itong motor na to, maganda ang response niya talaga. For example, ito. Ayan. Maganda naman ang response niya sa overtaking kahit na nasa 6th gear ako. Siyempre mas lalong higit kung nasa lower gears ako, mas maganda ang acceleration response nito pa sa twist ng throttle. Okay, so yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. There's not much to talk about mula dito sa motorsiklong ito in 4 months of ownership. All I can say is I am completely satisfied so far. At maraming salamat sa inyong panonood. And see you again next time. Bye-bye!